dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na buwabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at kaisipan at tanggapin nating may kagalakan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay muli po nating ipaglilingkod sa ating mga kababayan sa kapakinabangan ng ating mga kaluluwa sa espiritual na bahagi ng ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito, mga kapatid, ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw po nating mapapakinggan at napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 Newgen FM. Tayo po ay naririnig dito sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Salamat po sa management ng Newgen FM Bulan, kay Sir Edwin Hernale, na ating pong GM sa istasyong ito. Salamat po sa patuloy na ipinagkakaloob na pagkakataon sa UPC Bulan na maisayang papawid po ang ating programa tuwing umaga. At ito po ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan
sa espiritual na bahagi ng kanilang mga buhay. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyong pamilya habang ang programang ito ay inyong tinatangkilik. Ang Panginoon po ang ating binibigyan ng kaluwalhatian. Since na ang program na ito ay spiritual program, God-centered program, mga kapatid, ang bawat minuto, oras na ginugugol natin upang pakinggan ang programang ito, hindi nyo po ginagawa para sa tao, kundi para sa Panginoon. To God be all the glory. Good morning din sa ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Sumain niyo po ang patuloy na biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. At batiin din po natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng JP Laurel, ang Jocarisa family, CC family, ang Mostoles family, good morning po sa inyo dyan. Sabiodo family, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At lahat ng mga kapatiran natin dyan ay patuloy po kayong palakasin ng ating pong Panginoon. Ganon din dyan sa Barangay Inararan. Good morning dyan, kina Kagawad Jason Guwan at ang inyong buong family. Sister Jenny, kayo mag-iina, i-bless po kayo dyan ng ating pong Panginoon at patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon sa spiritual na buhay. At maging dyan sa Barangay Nasuhi, ang Himor family. Ayan, Sister Jaja at ang inyong buong family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Diyan sa lugar ng Hamorawon, batiin po natin si Nanay Levi. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging si Pastor Paul Salas, i-bless po kayo ng Panginoon. At si Nanay Ida, i-bless po kayo dyan ng Panginoon. Maging dyan sa lugar ng Basiao, si Brother Rowie and Sister Giselle, good morning po sa inyo dyan. Patuloy po tayo na sama-samang maglingkod sa ating pong Panginoon. At sa Barangay Daganas, good morning kay Brother Jason and Sister Agnes at ang inyong buong family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At dyan sa lugar ng Monte Calvario, maging sina Sister Elsie Oseo, good morning po sa inyo dyan and the whole family. At batiin natin dyan sa kabilang ilog, dyan sa Muntikal, si Ate Kaling and Kuya Amon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang kapayapaan, biyaya at kalakasan, at nawa balang araw ay magsama-sama po tayo na makadalo sa gawain at paglingkuran po natin ang ating Panginoon habang may pagkakataon. Batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Lapinig, Magallanes, ang Santos family, maging ang Napi family, dyan sa Lapinig, ganun din dyan sa Kadandanan, Bulan, ang Napi family. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaring yan ay prayer request, mga katanungan, mga appreciation, or any concern na may kinalaman po sa paglilingkod sa Panginoon. Mga testimonies kung paano kayo napagpala sa pagsubaybay sa programang ito. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ngayon po mga kapatid ay inanyayahan natin ang ating mga kababayan sa ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon dito po sa UPC Bulan Church. May 3 batch tayo na pwedeng pagpilian na pagsamba sa Panginoon mula Sabado hanggang Linggo.
Diyan po sa ating congregation sa Magsaysay Bulan, UPC, ang ating pagsamba dyan ay Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino congregation ng UPC ay araw ng Sabado alas 8 ng umaga. Pagkatapos sa Magsaysay ay lipat po ako dito sa Iquirino congregation. At pagdating po ng Linggo, diyan po tayo sa congregation ng UPC Santa Remedios Bulan. Araw ng Linggo alas 7 ng umaga ang ating pagsamba. Salamat po sa Diyos nung nakaraang Linggo sa ating first Sunday na malaking pagtitipon. Marami po ang naging bisita at nakasama po natin ang ating Mayor, Honorable Mayor Gordola at ang kanyang mga kasama at nasa 8 sila na mga candidates na umattend po nung nakaraang Linggo dito po sa ating malaking pagtitipon sa Iquirino. At ngayong darating na Linggo ay mayroon pong uling nagpahayag ng pagnanais na makadalo, mga kandidato po sa ating pong bayan. Welcome po kayo lahat mga kapatid. Yung mga hindi pa po nakadalo, wag po kayong mag-alinlangan para po sa lahat ang gawain ng ating Panginoon. Para lahat po kayo ay may pagkakataong makaobserba sa gawain po ng ating Panginoon ng United Pentecostal Church Bulan. So marami-rami na po, nasa, kung di ako nagkakamali, mahigit 20 na po ang nakadalo na mga candidates dito po sa United Pentecostal Church. So yung iba ay nagtatanong kung pwede pa silang makadalo. Welcome na welcome po kayo. Sapagkat bukod sa paglilingkod sa bayan, lahat tayo ay dapat matutong maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod sa bayan, 3 taon lang na usapan yan. After 3 years, tapos na yung bisa ng paglilingkod sa bayan. Maliban na lang kung ma-elect, mga kapatid. Ngunit ang paglilingkod sa Panginoon, mga kababayan, ito po ay investment para sa inyong kaluluwa, sapagkat dito sa mundo lilipas ang ating buhay. Mamamatay tayo physically, whether we like it or not, mga kapatid. That is the reality of life. Life is short, mga kapatid, sa mundong ito. Pagkatapos ng buhay na ito, meron tayong eternity sa kabilang buhay na dapat nating paghandaan dito pa lang habang nabubuhay pa tayo, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Kung ang paglilingkod sa bayan, 3 taon, 6 na taon sa national level, ngunit ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, walang hanggan ang benepisyo nito. Kaya doon sa mga kumakandidato, sakali man kayo ay manalo, maglingkod po kayo sa Panginoon. At sakali man kayo ay hindi pala rin, lalo tayong dapat maglingkod sa Panginoon. Sa politika, may talo, may panalo. Ngunit sa paglilingkod sa Diyos, lahat tayo ay panalo. Walang matatalo dyan, mga kapatid. Sapagkat yan ay investment ng inyong kaluluwa sa pagharap sa ating pong Panginoon. Merong judgment day na tinatawag sa Biblia. At ang pag-uusapan doon ay hindi politika. Ang pag-uusapan doon sa Judgment Day ay spiritual na paglilingkod sa Diyos. Na yun ang aming ipinag-aanyaya sa inyo, mga kababayan, regardless kung ano man ang inyong estado ng buhay, ano man ang inyong posisyon sa mundong ito, you need to serve the Lord while there is time. Purihin ang Panginoon. At nawa ay ipaunawa yan ng Panginoon sa atin habang mayroon pa po tayong buhay at may pagkakataon. Good morning din sa ating mga viewers online. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsishare, mga kapatid, ng ating daily episode sa programang ito. Sister Cristita Bugayong, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, Sister April Santos, Sister Laura Gumban, Sister Perpetua Carido, si Brother Joe Lorenzo Acosta, thank you for watching. Brother Honorato Gallardo Jr., thank you for watching. Brother Nelson Viesca,
Good morning, Sister Elena Morata Burabo, diyan po sa Bagong Silang. Good morning. Sister Maricho Albao sa Masbate. Good morning. Sister Jenny Guan sa Inararan. Sister Alma Sulayaw. Sister Margie Guetan Isiha diyan sa Santa Remedios Bulan. Brother Andy Orozco, thank you for watching. Sister Lisa, watching from Japan. Good morning po from UPC Japan. Sister Maria Lorbelisa Iko, watching from Saudi Arabia. Thank you for watching, Sister Ann. Sister Leia Aludino, thank you for watching. Brother Ismail Sahulga sa Cavite, good morning. At maging si Sister Janet Tekon, good morning po sa inyo. Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia, good morning. Si Brother Marvin Santos ng Lapinig, Magallanes. Sister Helen Ditera, Brother Felipe Escresa, Sister Melody Herrero, good morning. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Bukas, may Bible study po tayo dyan sa Biton, Magallanes, sa Labini Family, alas 2 ng hapon. Sister Lea Lee Gonzaga Jaming, good morning. Sister Gemma Guelas, Sister Zenaida Obado Doctolero, si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Sister Rebecca Montemor sa Laguna, good morning. Sister Eileen Zabala, Sister Belen Apolinar Ako, ayan, sabi niya, mapagpalang umaga po, Pastor. Dito po kami sa Marikina kay Pastor Bodegas. God bless po. Ay, praise the Lord. So, salamat sa Panginoon na kayo po ay nagpapatuloy sa loob ng mahabang panahon, na kayo ay naglilingkod sa Panginoon, at i-bless ng Panginoon ang Marikina UPC Church under Pastor Bodegas. Nakarating na po ako dyan, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging si Sonido Gutierrez Jennifer, good morning. Si Brother Emil Tapit sa Catanduanes, and Sister Elena, good morning po sa inyo. At maging si Brother Serafin Akiwo, good morning. Brother Oli, and Sister Nanette, have a blessed morning. At maging si Brother Dario Tobias, good morning. Sister Mayet Domingo, Sister Rebecca Montemor, Sister Sara Maldo, diyan po sa Pulot, Sister Lita Sultan sa Taguig, Sister Marlene Gulyoso sa Tulatula Sur, Magallanes, si Sir Regalo Senior sa Makati, si Brother Ace Grabador diyan po sa San Vicente, si Sister Hasmin Laureta sa Managanaga. Amen. Si Jilmen Igia, good morning from Surigao del Sur. Praise the Lord. Si Sister Rene Rose Timike, good morning. Maging si Rene Boy Rosal Botoy, good morning. From UPC Mountain Church. Anong probinsya kaya ito? Hindi ko ito hindi familiar sa akin. Saan po yung UPC Mountain Church? Okay, God bless po sa inyong pagsubaybay. Sister Miriam Gutlay Bazar, Sister Gemma Guela, Sister Eleanor Giocado, good morning dyan sa Giocado family sa lugar po ng San Juan Daan, si Nanay Alice and the whole family. Sister Ana May Advincula Nedja, dyan po sa hindi sa Bagong Silang, sa A. Bonifacio, good morning. Si Tom Panlubasan Lasso, thank you for watching. Sister Mila Dumalayas, Sister Lilibet Berona, si Mama Luz Palma, thank you for watching. Sister Cecil Perlas Tarel, good morning. Sister Beth Frenila, good morning. Ayan, praise the Lord. Sister Regent Chuji ng UPC Japan, thank you po. Maging si Stephen Hunter Tihada from UPC Antipolo City, good morning po sa inyo. Brother JP Flores ng La Union, good morning po. Brother Mark Andro Escote and the whole family, diyan po sa Bagong Silang, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, ang Escote family. Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay, and watching also Sister Ofi Glipo Fulo. Ayan, good morning po sa inyo dyan, and Brother JR, Sister Giselle, at ang inyong mga cute na apo.
pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Esther Alida, maging si Tresio Acuzar. Ayan. From, okay. Good morning, Pastor. God bless po. Under po ako kay Pastor Luther Mahinay. Ayan. Ang kilala kong apelyidong Mahinay ay taga Samar. Ayan. Good morning dyan sa Ternate, Samar. Brother Emil Peralta, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mitsumi Ikeda ng UPC Japan. Good morning. Sister Annalyn Jocarisa. Good morning po sa inyo. Si Brother Trisio Acuzar from Katipunan Church, UPC. Good morning. Si Brother Jun Obero, thank you for watching. Nagkita kami nito sa gawain ng mga tatay sa Libmanan, kung di ako nagkakamali. Okay, Brother, okay, Emil Peralta watching from UPC Angat, Bulacan. Ayan. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Sister Christy Magkayan, Sister Helen Isip, thank you for watching. Si Brother Enrique Cristobal Jr. Ayan, good morning po. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayon. And watching also Sister Philly Mercado and the whole family, sina Brother Ipe, Sister Mariel. Okay, meron po kaming Bible study mamaya, 9:30. Diyan po sa Hirayas Restaurant. Ayan, bago sila magbukas ay magkakaroon kami ng Bible study. Purihin ang Panginoon. At paki-share na lang upang marami po ang makaalam ng mga spiritual na salita ng Diyos na ipinaglilingkod po natin sa programang ito. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin mga kapatid bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa pribilehiyo na kami ay patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita at maipaglingkod sa aming mga kababayan ang mga katotohanang espiritual na aakay sa aming mga taga-subaybay patungo sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan, sa ikapagtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. I-bless mo po spiritually, financially, and physically ang aming mga kababayan na ngayon ay nagpapahalaga sa programang ito. Bawat minuto at oras na kanilang ginugugol, listening, and watching to this program, we pray God to bless them according to your promise that if we seek first your kingdom and your righteousness, everything that we need shall be added unto us. Panginoon, ang pangako mo ay tunay at tapat. Ang lahat ng mga nakikinig ngayon na may taglay na mga suliranin, pagkalooban mo po ng kalunasan, katugunan, yung mga may taglay na karamdaman, Panginoon, pagkalooban mo po ng kagalingan. Nalangin po namin ang nanay ni Brother Sherwin na nasa ospital, Panginoon, pagkalooban mo po ng kagalingan in the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din po, Panginoon, Sister Syra Ann Velasco, pagkalooban mo ng complete healing, Panginoon. Kompletong kagalingan, ipagkaloob mo sa kanya. At lahat ng mga may prayer request about healing and miracle ngayong umaga, patuloy mong pagkalooban ng katugunan. Sister Jana Kasim, we pray God for your miracle upon her life, Panginoon. Patuloy mo siyang pagkalooban ng kalakasan at ang paglilingkod sa iyo ay maging pag-asa lagi ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon, luwalhatiin ka sa umagang ito. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating Biblia in the book of Philippians chapter 2, beginning from verse 5 up to the following verses, mga kapatid. Sabi po dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation,
and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang ating pag-aaralan ngayon is tungkol po sa kung paano magpakumbaba. Dahil hindi po yan uso sa sanlibutan, mga kapatid. At upang matuto tayong magpakumbaba, kailangan nating i-adapt yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang kasalanan laban sa Diyos ay ang sin of pride. Pag pinag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, si Lucifer, na dating katiwala ng Diyos sa mga bagay-bagay sa kalangitan, ay nagkaroon siya, mga kapatid, ng tinatawag na sin of pride. At yun po ay dahilan kung bakit si Lucifer ay ibinagsak ng Diyos mula sa pagmamataas. Inihulog siya ng Panginoon mula sa langit, ihinulog siya sa lupa. Dahil sa kasalanan ng pagmamataas or pride. So ngayon ay talakayin natin ang paksang ito na pinamagatang adopting the mind of Christ. Pag sinabing adopt, mga kapatid, adopting the mind of Christ, yung kaisipan ng Panginoon na hindi natural sa'yo, ay i-absorb mo siya, tatanggapin mo siya na parang sa'yo. Kagaya ng yung mga mag-asawa na walang anak, sila po ay nag-a-adapt ng bata at itinuturing nilang kanilang sariling anak. Yan. Adoption. Ayan. So ngayon, kung meron man tayong dapat i-adapt sa ating mga buhay, we should learn to adopt the mindset of our Lord Jesus Christ. Kung matututunan lamang ito ng lahat ng tao, walang magiging problema sa komunidad, sa barangay, sa city, sa bansa, mga kapatid. So because of the sin of pride, na ito ay udyok at hasik ng dyablo sa buhay ng tao, yun naman ang pinagmumula ng lahat ng kaguluhan sa mundo. Pride. Ayan, mga kapatid. Yung mga gera, nation against nation, kingdom against kingdom, ang pinaka-ugat niyan is pride. Kung hindi man pride, ay may kahalong greed. Yan, yung mga kasaysayan natin ng pananakop sa atin ng ibang bansa, laging involved yung pride at saka greed, kasakiman at pagmamataas. Na maraming gustong maghari sa ating bansa noong mga unang panahon. And until now, mga kapatid, yung mga bansang kilala sa pagiging ma-pride, hindi pa rin talaga totally nakakaalpas ang ating bansa. Sabi nga doon sa awit, sa kuko ng agila ay kailangang makalaya, mga kapatid. So meron na tayong tinatawag na Independence Day
Pero mga kapatid, sa maraming bagay at impluensya ay controlled pa rin ang ating bansa ng mga makapangyarihang bansa. So, pananakop pa rin yun. Hindi nga lang sa dahas, kundi by influence. So mga kapatid, lahat ng kaguluhan, bansa laban sa bansa, sa pamilya, sa magkakaibigan na nagkakasira-sira, laging involved dyan yung pride. Kasi ang sin of pride, ito po ay injected by Satan himself. Mga kapatid, ang origin ng pride ay si Lucifer. Kaya yung mga tao na ayaw magpakumbaba, sila po, maaring hindi man nila namamalayan, under influence by Satan, mga kapatid. Sapagkat ang kalaban ng pagmamataas ay pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay udyok ng banal na espiritu, ngunit ang pagmamataas ay udyok ng dyablo. So, adopting the mind of Christ. In the book of Romans chapter 8 verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ayan mga kapatid. Ang kaisipan daw na makalaman ay pakikipaggalit, enmity against God. Kaya maraming mga tao ang hindi nila namamalayan, tumatawag sila sa Diyos, pero kaaway nila ang Diyos. Sa paanong paraan? Kung tayo ay namumuhay sa pride, mga kapatid, kung tayo ay namumuhay sa pagmamataas, hindi natin namamalayan, silently, you become an enemy of God. Sapagkat ang Diyos, bagamat siya na ang pinakamataas sa lahat, ay ipinakita niya ang tunay na kapakumbabaan. Sabi po sa binasa natin sa Philippians chapter 2, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. Tingnan niyo po kung paano niya in-express ang pagpapakumbaba. Maabot niya lang ang pinakamababang kalagayan ng tao. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghinayangan ito. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang makitulad sa tao. At siya'y nasumpungan sa anyong tao. Kaya si Jesus Christ po, hindi tayo tumututol na siya ay tao. Kasi siya po ay nagkatawang tao. Ang tinututulan natin ay yung aral na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Kasi wala po sa Bible yon. Wala tayong mababasa sa Bible na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Pag nabasa natin sa Bible na si Jesus ay tao, walang problema doon. Kasi sabi ng Bible, siya ay nagkatawang tao or nakitulad sa tao. Ibig sabihin, bago pa siya makitulad sa tao, may original siyang kalagayan. Ano yon? Yung hinubad niya para siya ay maging tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya si Jesus Christ, siya ay tunay na Diyos na katawang tao. Siya ay tunay na Diyos na nakitulad sa tao. Hindi siya tao lang. Hindi siya Diyos lang. Siya ay tunay na Diyos na nakitulad sa tao. Nagkatawang tao, sa madaling sabi. Kaya, pag sinabi sa Bible na tao siya, tama yon. Pag sinabi sa Bible na Diyos siya, tama yon. Kasi meron siyang dual nature. Siya po ay tunay na Diyos at siya rin ay tunay na tao. Kapag ang tinanggap mo kay Kristo, siya ay tao lang, kalahati pa lang na Kristo ang nakikilala mo. Kailangan alamin mo yung side na siya ay may kalagayan bilang Diyos. Halimbawa, ang paniniwala mo kay Jesus Christ ay tao.
kalahati pa lang na Kristo ang nakikilala mo. Para mabuo mong makilala si Jesus Christ, tanggapin mo na bukod sa kanyang pagiging tao, siya ay tunay na Diyos. Dahil si Jesus Christ ay may dalawang kalikasan. Siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao. Purihin ang Panginoon. So, paano niya in-express yung pagpapakumbaba? Sabi sa binasa natin, hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa. Yung pagiging tao lamang ni Kristo, mga kapatid, yung pagkakatawang tao, matinding pagpapakumbaba na yon. From being God, creator of universe, mga kapatid, yung ikaw na Diyos, ginusto mong maging tao, matinding pagpapakumbaba na yon. Sa secular na salita ay demotion, nadidemote, mga kapatid. Kabaliktaran ng promotion, demotion, mga kapatid. Ang nangyari kay Jesus Christ, hindi promotion. Sa makataong kaisipan, para bang siya ay na-demote from being God, he became a man. At hindi lang siya nagtapos doon sa pagiging tao. Bilang tao ay nagpakababa siya. Maraming tao ngayon. Taong-tao ayaw magpakumbaba. Si Jesus Christ nga, Diyos na, nagpakatao, nakitulad sa tao, at nung siya ay nasumpungan bilang tao, nagpakababa pa. Ito ay example na pinapakita ni Jesus Christ na dapat lahat ng tao ay marunong magpakumbaba. Sapagkat nung si Jesus ay nagkatawang tao, marunong siyang magpakumbaba. Hindi katulad ng ilang tao. May mga tao tayong nakikita dito sa mundo na gusto maging Diyos sa pagmamataas. Gusto maging Panginoon. Siya ang gusto masunod lagi. Siya lagi ang tama. Mga kapatid, na lahat na lang ng kanyang sasabihin ay sasaludo ka dapat. Gusto maging Panginoon. Samantalang yung totoong Panginoon, ginustong maging tao. Kabaliktaran, may mga tao sa mundo na gusto maging Diyos. Saan natin matututunan ang espiritu ng pagpapakumbaba? Walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo. Paano siya nagpakumbaba? Palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin. Saan siya naging masunurin? Hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Di po ba napakagandang example nito? Na kung ikaw ay nakikinig ngayon at mayabang-yabang ka sa buhay mo, mahihiya kang masdan itong talatang ito. Na bagamat si Kristo ay Diyos, hinubad ang pagka-Diyos, nagpakumbaba, nakitulad sa tao, nagmasunurin. Imagine si Jesus Christ, hari ng mga hari. Saan siya ipinanganak? Hindi sa hotel, hindi sa hospital. Ipinanganak si Jesus Christ bilang simbolo ng kapakumbabaan. Siya po ay ipinanganak sa sabsaban. Imagine, King of Kings and Lord of Lords. He was born in a manger. Siya po ay ipinanganak sa sabsaban. Siguro ngayong umaga, wala namang nanonood sa programang ito na ipinanganak sa sabsaban. Kung hindi ka naman ipinanganak sa sabsaban, wala kang karapatang magmataas. Mga kapatid, si Jesus Christ ay ipinanganak sa sabsaban bilang example kung paano dapat magpakumbaba kahit ikaw na sa tingin mo ang pinakamataas at pinakadakila. You should learn how to humble yourself. Dahil ang Diyos ay napupuot sa mga palalo, ngunit pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. Yan ang prinsipyong divine principle yan. Ibinabagsak niya ang nagmamataas at itinataas niya
ang mga nagpapakumbaba. Mamili kayo kung alin dyan ang gusto nyo maranasan. Yung galing ka sa taas, ibinagsak ka ng Diyos, o galing ka sa baba, pinulot ka ng Panginoon to be promoted. Yan ang mas maganda. Yung inaapakan ka ng maraming tao, pero inaangat ka ng Panginoon. Sinisiraan ka ng maraming tao, pero inaangat ka ng Panginoon. Nililibak ka, inaalipusta ka ng paligid mo, nagpapakumbaba ka lang, at ang Diyos ang dumadampot sa iyo mula sa pinakamababang kalagayan. At ikaw ay pinopromote ng ating Panginoon. Yan ang magandang kwento, mga kapatid. Nagaling ka sa, kumbaga, from rags to riches na mga karanasan sa buhay. Ikaw ay inalipusta, nilait, pinagtawanan, inusig, nagpakumbaba ka lang. At kalaunan, nakita ng Diyos ang iyong kalagayan, ikaw ay pinulot ng Panginoon upang ipromote. Kapag ang Diyos ang nagpasya na ikaw ay itaas, walang pwedeng humila sa iyo pababa. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang nagpasya at nalugod sa iyo na ikaw ay iangat, walang makakapigil sa kamay ng Panginoon. Walang makakahila sa iyo pababa kapag ang Diyos ang nag-aangat sa iyo because of the spirit of humility and humbleness that is in your heart. Sa kabilang banda naman, kahit sino ang mag-angat sa iyo, kapag ang Diyos ay nagpasya na ikaw ay ibagsak, walang pwedeng mag-angat sa iyo. Mga kapatid, yan ay divine principle ng Panginoon. Ang nagmamataas, ibinabagsak, at ang nagpapakumbaba ay itinataas niya. So mga kapatid, yung kaisipang makalaman ay pakikipag-away laban sa kalooban ng Diyos. Kaya marami ngayon mga relihiyoso, mapalasimba, pero ang prinsipyo nila kaaway ng Diyos. The way, yung kanilang mga human reasoning, mga kapatid, ay kalaban ng kalooban ng ating Panginoon. Yan, kagaya ng mga katwiran na ganito, ay hindi ko na anya kailangan na maglingkod sa Diyos kasi ako naman ay mabuting tao, wala akong inaagrabyado, matulungin ako sa mahihirap, kaya hindi ko na kailangan mag-Bible study, hindi ko na kailangan makinig dyan kay pastor, hindi ko na kailangan mag-born again, maglingkod, hindi na kailangan kasi ako naman ay mabuting tao. Alam nyo ba, ang ganyang katwiran, basura sa harapan ng Diyos. Ang ating mga katwiran ay kagaya ng maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. In my experience sa aking pagpapastor, ang pinakamahirap akayin sa paglilingkod sa Diyos ay yung mga dating mabubuti at mababait na tao. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon na mabait kang tao, mag-ingat ka sa kabaitan mo. Dahil baka yan ang magpa-impyerno sa iyo. Hindi tayo maliligtas dahil lang mabait tayong tao. Kasi kung kaya naman pala nating maligtas sa pagpapakabait, bakit kailangan pang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Marami na akong nakakausap na ganyan. Ang babait, pero hanggang ngayon ayaw maglingkod sa Diyos. Dahil iniisip nila parang mas mabait pa sila kaysa kay Lord. Mga kapatid, sobrang matulungin, sobrang relihiyoso. Mga kapatid, ang hirap tuloy akayin sa pagsunod kay Kristo na para bang lahat na lang ay okay na sila. Hindi nila nare-realize that our salvation is by the grace of God, not according to our good works, but according to God's mercy and grace. In my experience, mga kapatid, ang dami kong na-encounter na mabubuting tao, pero may impyerno sila balang araw. Bakit? Sa kabutihan nila, wala silang maisip na masama sa sarili nila para pagsisihan. Sa sobrang bait, mga kapatid, ang akala nila, hindi na nila kailangan ng Diyos dahil mabuti naman silang tao. Kaya mag-ingat po kayong mababait. Baka maimpyerno kayo sa inyong kabaitan. Na matukso kayong mag-isip
na hindi nyo na kailangan magsisi sa kasalanan, hindi nyo na kailangan ang pagbabagong buhay, hindi nyo na kailangan ang paglilingkuran pa ang Panginoon dahil mabuti naman kayong tao. I tell you, yang ganyang kabaitan, yan ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Maraming mababait na tao may impyerno, mga kapatid. Pero hindi masama maging mabait. Kailangan nga yan eh. Subalit dapat nating maunawaan na ang ating kaligtasan ay hindi dahil mabait ka lang. Ang kaligtasan natin ay kung paghahariin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buong buhay. Kailangan ang conversion bago mo tanggapin ang salvation. Without conversion, there will be no salvation. Kaya yung mababait na tao, ang hirap nilang kumbinsihin na kailangan mong ma-convert kasi mabait naman ako. Pastor, pumunta ka na lang doon sa mga adik. Yun ang i-convert mo. Ako naman ay mabuting tao from childhood. Ayan, dyan tayo mag-ingat mga kapatid. Dahil maraming mababait na tao ang may impyerno balang araw. Dahil hindi nila na-realize na kailangan nila ang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at sa prinsipyong mayroon ang Diyos, isuko natin ang ating mga sariling prinsipyo. Ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Romans 12:2, at huwag tayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So kung ikaw ay dati ng mabait, ang unang may isip mo, hindi ko na kailangan magbago kasi mabuti naman ako, matulungin ako sa kapwa, masunurin sa magulang. Mga kapatid, lahat ng yan ay tama naman, pero hindi yan sukatan ng kaligtasan. Ang Panginoon ay nagbigay ng plano ng kaligtasan in order for us to enter into the kingdom of God according to the conversation of Nicodemus and the Lord Jesus Christ in the book of John chapter 3. Mga kapatid, verse 3 to 5, ang sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water, he cannot enter into the kingdom of God. That is divine principle on how to enter into the kingdom of God. Yan ay labas sa ating pagpapakabait lamang. Mga kapatid, kailangan mong maging mabait, tama yan sa pakikipagkapwa-tao. Pero pagdating sa sukatan ng kaligtasan, ang kabaitan mo ay hindi sukatan. Ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang salita ang sukatan. You need to have faith in the Lord and repent from all your sins and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kimabait kang tao o hindi, makasalanan tayong lahat sa harapan ng Diyos. At kung tayo ay makasalanan lahat, we need to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Regardless kung mabuti ka, mabait na tao o hindi. Kailangan ang hulmahan ng kaligtasan, dadaanan po natin yan, mga kapatid. Walang makakapasok sa langit na ang gamit lang ay ang pagiging mabait na tao. Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sa biyaya tayo nangaligtas, mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos upang hindi rin ito dahil sa mabubuting gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, mga kapatid. So ang Panginoon ay nagpakita ng example on how to humble Himself unto death, mga kapatid, even unto death. Siya ay naging masunurin hanggang kamatayan sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay katubusan natin, mga kapatid. Kaya kapag ikaw ay nagpakumbaba, kapatid, hindi lang ikaw magbibenepisyo, pati mga anak mo, pagpapalain ng Diyos. Nung si Jesus Christ ay nag-express ng pagpapakumbaba, ang naging beneficiary ay tayo, mga kapatid.
Kaya yung mga taong marunong magpakumbaba, hindi lang yung buhay nila ang pinagpapala, pati mga anak nila, pati pamilya nila, binibless ng Panginoon. Pero yung mga magulang na mayayabang, pati anak nila nasusumpa, kinapupuutan ng mga taong hindi nga nila minsan ay nakilala. Mga kapatid, kapag kilala kang mayabang, maraming magagalit sa iyo, pati mga anak mo, madadamay sa sumpa. Pero kung kilala kang mapagpakumbaba, hindi lang ikaw ang mapagpapala, pati ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya nung si Jesus Christ ay nagpakumbaba, buong mundo ang beneficiary ng kanyang kapakumbabaan. Imagine, kapatid, pag nagpakumbaba ka, lahat ng mga taong connected sa iyo, they will be blessed. Amen. Sila ay recipient or beneficiary ng resulta ng iyong pagpapakumbaba. Kaya kapag ang mga magulang ay nagpapakumbaba sa Diyos, mga kapatid, may assurance yung family na yan, pati mga anak, na i-bless ng ating Panginoon. Subalit, kapag ang mga magulang ay mapagmataas, pati mga anak na walang kamalay-malay, pag sinumpa ng Diyos yung kayabangan ng magulang, damay ang mga anak. Divine principle yan, mga kapatid. Ang sumpa ng Diyos, ito ay umaabot from first to third generation. Kaya nawa, hindi sumpa ang ipamana natin sa ating mga anak, kundi pagpapala. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Repent and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, hindi natin ito natapos, mga kapatid, pero alam kong may naunawaan na po kayo. Amen. Ang Panginoon ay bagamat siya na ang hari ng mga hari, nagpakumbaba siya. And let us adopt this kind of mindset from the Lord Jesus Christ. Adopting the mind of Christ. Yan ay pinaka-safe na paraan upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa napakagandang paksa na ito na pinapaalalahanan mo kami kasama ng aming mga kababayan, na yung ehemplong ipinakita mo kung paano ka nagpakumbaba, hinubad ang pagka-Diyos, nakitulad sa tao at nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang kamatayan para sa aming kapakinabangan. Nawa ma-adapt po namin yung mindset na ganito, Panginoon, the mindset of Jesus Christ on how to humble Himself in order for His children to be blessed, to be redeemed, to be promoted. Panginoon, tulungan mo po kami. Ang paksang ito ay mag-motivate sa aming mga kababayan spiritually, na kung ano man ang kanilang mga kinakaharap na mga sitwasyon ng buhay, ay may apply, may exercise nila yung spirit of humility and humbleness, kagaya ng ginawa mo, Panginoon, na ikaw ay nagpakumbaba at kami ang naging benepisyo ng katubusan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa paksang ito na alam po namin na kung ito ay ipapamuhay ng bawat nakinig at nanood, may magandang resulta ito sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos ay inaanyayahan po namin kayo na makadalo sa ating mga pagsamba. Ang United Pentecostal Church Bulan ay may 3 batch na pwede niyong pagpilian. Sabado-Linggo ang ating pagsamba. Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan ay araw ng Sabado alas 6 ng umaga ang ating pagsamba. At dito naman po sa Ikirino Bulan, ang ating pagsamba dyan ay araw ng Sabado ay alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa congregation natin sa Santa Remedios, UPC Bulan, ang ating pagsamba dyan ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. Yan po. And for more inquiries, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you again tomorrow. Same page,
same station. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang